Welcome back sa aking channel. Umanaw na aktres na si Jacqueline Jose may huling naging mensahe sa kanyang mga fans at pamilya bago ito binawian ng kanyang buhay. Panoorin at pakinggan hanggang sa uli ang bidyong ito para sa buong detalye. Tinuldukan na ni Andy Eigenman ang isyu tungkol sa tunay na edad ng kanyang pumanaw na ina na si Jacqueline Jose nang humarap siya sa mga miyembro ng media nitong Lunes ng hapon, March 4, 2024. Sinabi ni Andy na pumanaw ang nanay niya dahil sa myocardial infarction o heart attack sa edad na 60. Ito ang dahilan para manahimik ang mga nagpupumilit na 59 years old lamang si Jacqueline dahil mas pinaniwalaan nila ang nakalagay sa Wikipedia na hindi naman ganap na mapagkatiwalaan. Bago pa nagsalita si Andy tungkol sa edad ng kanyang ina, nauna nang naglabas ng official na pahayag ang PPL Entertainment Incorporated tungkol sa pagkamatay ni Jacqueline noong linggo ng gabi, March 3. Ang PPL Entertainment Incorporated ang talent management company na manamahala sa acting career ng pumanaw na aktres. Naiwasan sana ang kalituhan tungkol sa edad ni Jacqueline at sa petsa ng kamatayan nito, March 2, hindi March 3. Kung hinintay muna ng ilang news, organization at netizens ang official statement na inilabas ng kanyang pamilya at talent management company. Mapanganib ang pagnanais maging bida-bida o gawing scoop news at ituring na entertainment na kamatayan ng isang tao nang walang official na pahayag mula sa pamilya. Sa panahon ng modernong teknolohiya, napakadali ng gawin sa ngayon ang fact-checking. Mas nagdagdagan at dumarami ang mananiniwala sa fake news. Sa kasamaang palad, naging irresponsable rin ang ibang mga TV network at news organizations dahil hindi muna sila nag-fact-checking bago nila iniulat na 59 years old si Jacqueline at March 16, 1964 ang kaarawan ng aktres. Mali ito dahil October 21, 1963 ang totoong petsa ng pagsilang sa aktres na si Jacqueline Jose. Nang ituwid o baguhin ng guilty parties ang kanilang mga report at headline, sila ang binalikan at inaway ng mga netizens na mas pinaniwalaan nila ang inaccurate data ng Wikipedia. Samantala, hindi makakalimutan ni Katrina Hadili ang pagmamahal na ipinaramdam sa kanya ni Jacqueline Jose 2 linggo bago pumanaw ang bitiranang aktres. Noon lamang January 28, 2024, pumanaw ang nobyo ni Katrina na si Jeremy Giab sa edad na 53. Si Jeremy na dating Vice Mayor ng Wao, Lanao del Sur ay dumanas ng fatal heart attack. Ayon pa kay Katrina, personal siyang binibisita sa bahay ni Jacqueline at gusto raw siyang i-comfort ito. Dito ay malimit sila nagkwentuhan sa kanilang mga personal na buhay, lalong-lalo na pagdating sa family matters. Nasambit pa sa kanya ng yumaong aktres na napakaswerte pa rin niya kahit papaano sa kabila na nangyari sa kanyang asawa. Dahil ayon sa kanya, marami pa rin daw ang nagmamahal kay Katrina at mga taong nakapalibot sa kanya, lalong-lalo na ang kanyang pamilya. Samantalang siya daw ay halos nag-iisa na lamang sa kanyang buhay kasama lamang ang kanyang katulong sa kanilang bahay. Naikwento pa niya kay Katrina na halos napabayaan na siya ng kanyang mga pamilya lalong-lalo na ng kanyang mga anak na ngayon ay nasa Siargao na nakabase ang kanyang panganay na si Andy kasama ang asawang si Pilmar Alipayo at ang kanilang 3 mga anak. At halos isang beses na lamang umuwi ito ng Maynila upang bisitahin ito paminsan-minsan. Si Gwen naman na binansagan niyang The Only Man of My Life ay nakabukod na rin sa kanya. Abala rin ito sa kanyang singing career at mga gig sa iba't ibang dako ng Pilipinas at maging sa abroad. Kaya halos hindi na rin nila nakakapiling ang kanilang single mom na si Jacqueline Jose. March 4, 2024, pinost ni Katrina sa Instagram ang screenshot ng palitan nila ng mensahe ni Jacqueline. Makikita dito na si Jacqueline ang voluntaryong nagtanong kay Katrina kung gusto nito ng makakasama. Saad ni Jacqueline, gusto mo overnight tayo katabi kita? I am sorry, di ako nakarating. Sama mong mga bading para masaya, inom tayo, kain, iyak okay lang. Can't wait. Pumayag naman agad si Katrina. Sabi niya, sige Tita Jane, dala din po ako food. Kaso kasama ko po anak ko and yaya, pati GF ng kapatid ko. Di bali Tita Jane, may ipapabantay kami sa'yo. Excited si Jacqueline na makita sila ni Katrina para kahit papaano raw ay maibsan ang sakit na nadarama ni Katrina sa pagkawala ni Jeremy. Patunay lamang ito na naghahanap ng kalinga ang yumaong aktres
sa kanyang mga anak at pamilya. Rest in peace, Miss Jacqueline Jose. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.